Alam nyo, araw-araw di ba? Parang nalulunod na tayo sa dami ng balita. Pero teka, ano ba talaga ang sinasabi ng lahat ng to tungkol sa atin, sa Pilipinas? Yan ang susubukan nating gawin ngayon. Sisilipin natin ang mga headline sa loob lang ng isang araw. Kasi 'di ba, kapag pinagtagpi-tagpi mo yung makwento mula sa negosyo, sa politika, hanggang sa pang-araw-araw na buhay nating lahat, dito mo makikita yung buong larawan. Ano ba yung mga pangarap natin? Ano yung mga kinatatakutan natin bilang isang bansa? Sige, simulan na natin. Okay, unang-una, doon tayo sa nagpapaikot ng mundo ika nga, pera. Sa ekonomiya kasi bawat numero may kwento yan. Minsan, kwento ng pag-asa. At minsan, kwento ng mga hamon na kailangan nating harapin. Oh, eto, unang headline. Isipin nyo to, 8 bilyong piso. Yan ang puhunan ng Mega World para sa isang bagong township sa Negros Occidental. Wow! Ang laking pera niyan, di ba? At ang ibig sabihin niyan, malaki ang tiwala nila sa pag-unlad sa labas ng Maynila. Isang malaking pusta na hindi lang sa capital region umiikot ang progreso. Pero ito na yung medyo nakakalito. Habang yung gobyerno natin sinusulong yung mga green o sustainable investments dito sa atin, yung pasok naman ng pera galing sa labas, yung foreign direct investments, bumagsak ng halos 40%. So ang laking tanong, paano natin hihikayatin ulit yung mga dayuhang mamumuhunan na magtiwala sa atin? At tingnan nyo naman tong numerong to, 3.58 trillion pesos. Trilyon! Yan yung target na koleksyon ng buwis ng BIR for the whole year. Napakalaking halaga pero isipin nyo, diyan nakasalayang lahat. Yung mga kalsada, yung mga ospital, yung serbisyo ng gobyerno. Kaya napaka-crucial na maabot yan. At para sa ating lahat, para sa ordinaryong mamamayan, yung ekonomiya, nararamdaman natin yan sa isang bagay, presyo ng gasolina. At ang balita, tataas na naman daw ngayong linggo. Alam na natin ang kasunod niyan, di ba? Mas mahal na pamasahe at posibleng mas mataas din ang presyo ng bilihin sa palengke. Aray. Okay, so mula sa palengke at negosyo, lipat naman tayo sa politika. Dito sa mga bulwagan ng kapangyarihan, parang laging dalawa ang bida sa kwento. Reforma at pananagutan. May isang opinion piece na parang sinapal yung sentimiento ng marami. Sabi niya, bagong taon, lumang politika. Sakit, no? Parang sinasabi na kahit magpalit pa ng kalendaryo yung mga problema sa gobyerno, andyan pa rin, pabalik-balik. Pero hindi ibig sabihin yan, walang gumagalaw. Sa mga balita, makikita mo na may mga pagsisikap para sa pagbabago sa iba't ibang ahensya. Halimbawa, sa DPWH, may mga investigasyon laban sa korupsyon. Sa DSWD, may panawagan na tanggalin na yung mga mukha ng politiko sa pamimigay ng ayuda. Mga maliliit na laban, pero yan yung mga kwento ng accountability na kailangan nating bantayan. At isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa Kongreso, reforma sa party list system. Ang goal nito, putulin daw yung kontrol ng mga political dynasty para yung mga tunay na marginalized na sektor, yung mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa, sila talaga yung magkakaroon ng boses sa gobyerno. At syempre, habang nagkakagulo tayo sa mga issue dito sa loob ng bansa, yung mundo, hindi naman humihinto. Ang Pangulo papuntang UAE para sa mga bagong kasunduan sa kalakalan at depensa. Pinapakita lang nito na bukod sa mga domestic issues, patuloy na gumagalaw ang foreign policy ng Pilipinas. Okay, iwan muna natin saglit yung matataas na numero ng ekonomiya at yung mga mainit na debate sa politika. Kamustahin naman natin yung pulso ng ordinaryong Pilipino. Dito, ang mga numero hindi lang tungkol sa pera. Kwento to ng pananampalataya at ng ating pang-araw-araw na paglalakbay. 7.5 milyon. Ulitin ko, 7.5 milyon. Yan yung record-breaking na bilang ng mga deboto na nakiisa sa traslasyon. Grabe! Isa itong napakalakas na paalala kung gaano kalalim ang pananampalataya sa kultura natin. Talagang bahagi yan ng kung sino tayo bilang mga Pilipino. At mula sa prosesyon ng pananampalataya, meron pang isang uri ng prosesyon na ginagawa natin araw-araw, ang pag-commute. Isipin nyo, 5.69 million na pasahero sa isang terminal pa lang ang PITX sa loob ng isang buwan. Dito mo makikita kung gaano karaming Pilipino ang nakikipagsapalaran sa public transport araw-araw. Pati sa loob ng mga tahanan natin, may epekto yung mga usaping pulisya. Napag-uusapan na ngayon yung posibleng pagtaas ng sahod para sa ating mga kasambahay. Isang balita na direktang tatama sa budget ng pamilya at siyempre sa karapatan at kabuhayan ng ating mga domestic workers.
At pagdating sa mga eskwelahan, may bagong approach sa paglaban sa bullying at pag-aalaga sa mental health. Ang mga magulang, kasama na ngayon, opisyal na partner na sila. Maganda to, di ba? Pinapakita nito na yung mga solusyon sa malalaking problema madalas nagsisimula talaga sa pamilya at sa komunidad. Pero syempre, ang buhay Pinoy, hindi lang naman puro seryosong usapan. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan natin, yung nagpapasaya sa atin pagtapos lang trabaho? Sige, silipin natin ng mabilis ang mundo ng kultura, sports at entertainment. Unang-una, para sa milyong-milyong army dyan, nag-announce na ng comeback album at world tour ang BTS. Siguradong nagwawala ng mga fans. Patunay lang to kung gaano kalakas ang hatak ng global pop culture dito sa atin. Sa sports naman, meron tayong dapat ipagmalaki. Ang ating tennis star na si Alex Ila umakyat na naman sa kanyang career high world ranking. Galing! Isang malaking inspirasyon para sa lahat ng mga batang atleta na nangangarap. At para naman sa ating mga tiyan at sa ating national pride, heto, kinilala ng sikat na Michelin Guide ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-exciting na food destination sa buong mundo. Wow! Yung pagkain natin pang world stage na talaga. So, ayan, mula sa ekonomiya, politika, hanggang sa K-pop at pagkain, ano ba talaga yung nabuong larawan? Ano yung kwento ng Pilipinas base sa mga balita ng isang araw lang? Ang lumalabas na kwento ay isang kwento ng contrast. May kwento ng ekonomiya na malakas ang tiwala sa loob ng bansa pero medyo kinakabahan yung mga tagalabas. May kwento sa politika ng pagtulak para sa pagbabago pero kasabay nito nandyan pa rin yung lumang sistema. At sa kabila ng lahat ng yan, may kwento ng isang bayang matatag, pinagbubuklod ng pananampalataya at ng makulay na kultura habang hinaharap ang mga hamon ng bawat araw. At tandaan nyo, kwento pa lang yan ng Martes. Ano naman kayang kwento ang dala ng Miyerkules? Kasi ang totoo, ang kwento ng isang bansa, hindi yan natatapos. Patuloy itong isinusulat, bawat araw, bawat headline. Maraming salamat sa pagsama ninyo.